Isang kalan, inalaan bawat sulit upang ipinta na walang hintay. Kaya na nag-iiwan sa mga araw, puso'y luway sa'yong mahal. Sa habang panahon, natatanging kayaman ko'y kaway sa pag-ibig. Bukas na pagsipay iyong ibig, kalakip na awit may ulan sa iyong buhay, hindi pagkakamit naman sa'yo ibibigay. Ngayon naman sa'kin nag-iisang kalan, inalaan bawat sulit upang ibigin ka ng walang hintay. Kaya na hindi nakakapagod sa pagkakaroon, puso'y buhay sa'yong mahal. Sa habang panahon, kaya na hindi nakakapagod sa pagkakaroon, puso'y buhay sa'yong mahal. Sa habang panahon, nangyaring kayaman ko'y kaway sa balik. Bukas na pagsipay iyong ibig, kalakip ng awit-ibig. Kaya na hindi napapagod sa araw, puso'y buhay magmamahal sa'yo. Sa habang panahon, kaya na hindi napapagod sa araw, puso'y buhay sa'yo mahal. Sa habang panahon, natatanging kayaman ko'y kaway sa pag-ibig. Bukas na pagsipay iyong ibig, kalakip ng awit-ibig. Bukas na pagsipay iyong ibig, kalakip ng awit-ibig. Bukas na pagsipay iyong ibig, kalakip ng awit-ibig.
When weakness fills my life, in my weakness, He is strong. When I live, He lifts me on. When I come to the end of all I am, then I place my trust in Him. That's when His strength begins. In my weakness, He is strong. In my need, He lifts me on. When I come to the end of all I am, and place my trust in Him, that's when His strength Alam mo to, tayo natin tumayo. When we come to that point na wala tayong magagawa, when we realize that only God could help us, then madadama nyo ang kilos ng Diyos. Huwag ho natin gawi na ubusin natin ng lakas ang ating lahat ng efforts, binabaliwala ang Diyos, when at the end of the day, siya pa rin talaga makakaligtas. Bakit sa umpisa pa lang hindi natin kagad sabihin, Panginoon, help me. Amen? Para hindi kayo masyado exhausted, hindi kayo distressed, hindi tayo depressed. At the strike of any problem, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi yung saka ka, gutay-gutay ka na, wala ka na magagawa, halos hindi ka na makatawag sa Diyos, saka ka pipil tumawag sa Kanya. Baka hindi ka na makakibo. Baka hindi ka na matulungan ng Diyos. When you come to that point na alam niyo kailangan niyo Diyos, please, don't fail to call Him. Sabi niya, call unto me and I will answer thee. Jeremiah 33 verse 3, and I will shew thee great and mighty things which thou knowest not. So ngayong umaga, gano'n niyo kakilala ang Diyos. Tandaan niyo talatang yan. Gano'n natin kayang ipahayag pag tinanong ka ng tao, ano ba yung Diyos? Ano ang masasabi mo tungkol sa Diyos? Ano ang pangalan ng Diyos? And I believe by this time, alam niyo na kung ano pangalan ng Diyos. Amen? Ang pangalan ng makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng lahat ng bagay, ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Amen? Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Lapastanganin man ng ibang religion, they will all end up in hell. But si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ating sinasamba, siya ating pinaglilingkuran, siya ang ating tagapagligtas. Si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. John 1:14, at ang Berbo ay nagkatawang tao. Now, I'd like you to open your Bibles sa Hebrews chapter 6, verse 18. Hebrews chapter 6, verse 18. Hindi natin kayang ipaliwanag ang mga bagay tungkol sa Diyos. Nobody, even I, kahit na sinong pastor na matagal na sa gawain, nobody could even scratch kung paano ipaliliwanag sa mga tao ang katangian ng Diyos. But today, I'd like to give you an example. Kung tatanungin kayo, ano ang pinaka-the best thing about our God? You listen. Pag tinanungin ng tao, ano ba pinakamagandang bagay tungkol sa Diyos? Ito na sabihin ninyo, God is immutable. Ano ibig sabihin? Hindi nagbabago. Steady. He will never change. Kung paano siya noon, siya ngayon. Kung paano siya nagmamahal sa inyo, siya nagmamahal sa inyo ngayon. God will never, ever change. Amen? Yan ang Diyos natin. Nagagalit siya, of course, namamalo siya, pero He will never change kung paano niya kayo tinrato ever since.
Basahin po natin Hebrews chapter 6, verse 18 ng malakas, begin. Verse 19, na ating inaring tulad sa sinepekte ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at tatatag at mapasok sana sa loob ng tabing. Last verse, 20. Na do'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote, magpakayanman ay sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Tayo magsipo. Pagpalain ng Ama ang kanyang salita sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. Again, kalimutan na ninyo lahat ng mga bagay pa, but remember this, the best thing about our God is He will never change. God is immutable. Salamat sa Diyos sapagkat imposible para sa Kanya na magsinungaling. Yung sinabi ng verse 18, He will never lie. Kung pag-uusapan natin ang attribute o katangian meron ng Diyos, so amazing na hindi mo kayang simulan sa kung saan. Basta, for example, ang Diyos natin ay mapagbiyaya. Amen? Buhay tayo ngayon, gumising ka kanina umaga, andi dito ka sa church, magtatrabaho ka bukas, kakaya kayo maghapon, you will have good health because of God's grace. Biyaya ng Diyos. Amen? Maraming tayong biyaya na tinanggap, mas mapara tayo ngayon sapagkat some of your contemporary patay na. O iba sa mga kakilala niyo, baka ngayon nasa hospital, naghihingalo. Baka yun sa kanila, nakalibing na. But you are here and alive. So salamat sa Diyos. Hindi siya nagbabago sa biyaya niya sa inyong buhay. The unmerited favor ng Diyos, grace, the fact na lahat tayo ngayon ay narito buhay. Kasama ating pamilya, biyaya ng Diyos yan. Nakalagpas ka sa pagsubok nakarang araw, biyaya ng Diyos yun. Nagkaroon ka ng gabay sa gagawin mong problema, sa gagawin mong pagsuong sa problema, biyaya ng Diyos yun. So nakapanambalik tayo sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo natutong magpigil na makipag-away, makipag-gawa ng hindi maganda because of the grace of God. Na dati na naman tayo kaaway ng Diyos. Dati tayo ay kaaway lahat ng Diyos. Lahat tayo mga Kristiyano, na dati hindi pa Kristiyano, we are all enemies of God. Romans 5:8. Ano sabi ng Bible? Romans 5:8. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Lahat tayo ay kaaway ng Diyos, and yet God loves us. Amen? You see? Ipinatagawin niya kay pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, si Kristo namatay. Siya ay namatay para sa kanyang kaaway. Si Kristo namatay para sa mga makasalanan. At siya namatay para sa ating lahat. And that's grace. Ano na bagay sa atin? Impyerno. Ang bagay sa ating lahat ng mga tao, dagat-dagat ang apoy. But God made it to love us. Hindi ka dinala sa impyerno, sapagkat inalo ka pa rin niya ng pagkakataon. At nung tayo nakarinig ng pagmamahal ng Diyos, nalaman mo mahal ka ng Panginoon na dahil mo ng gabi magsisi ang kasalanan. Ikaw ang nagsisi ang kasalanan. Inalis ng Diyos ang buot niya. Nilagay niya ang Spirit sa iyong puso. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Amen? Nagbago buhay mo. You see, merong anak na sakit ng ulo. May asawa kang problema sa iyong pamilya. May mga kakalakay nagiging pahirap at pasaway. Ang kailangan niya ay si Kristo para magbago. Kailangan niya si Kristo. So, bagamat ang Diyos ay mapagbiyaya, is that the best thing about our God? No. Yung pagiging mapagbiyaya niya ay hindi magbabago. And that's the best thing about our God. Hindi siya nagbabago sa kanyang biyaya. Kahabagan, mercy. Alam niyo mga kaibigan, bagay sa atin lahat, impyerno. Ang ating paglagyan, dagat-dagat ang apoy. Walang pagkakasala ang Diyos kung lahat tayo dadalhin niya sa impyerno. You know why? Because we are sinners. Makasalanan tayo. Bata pa na maliit, nagkakasalanan tayo. Sa sinapupunan pa ng ating ina, Psalm 51 verse 5, tayo ay pinagli sa kasalanan at inanyuan sa kasamaan. That's why ang bata, hindi mo kailangan tulungan magsinungaling. Marunong ka agad magsinungaling. Hindi mo na kailangan tulungan magmura. Nagmumura yan ang pusa. Tumatawa pa nga ang mga magulang pag nakikita. Ay, anak ko, sanay na magmura. Nakakapagtaka. Uy, anak ko, sanay na manigarilyo. Alika, bumili ka ng syoktong. Ano ba yung anak mo binibili? Ano ba
bibili ba yung iniinom mo dati, Brad? O bili ka ng, ano ba, yung gin. Bili ka dito, luminom tayo. May mga ganun mga magulang. Nakakalungkot. Lahat tayo makasalanan, and yet God loves us. Amen? Mahal ka ng Diyos. Kahit ikay nagbabaliwala sa Kanya, o wala kang panahon sa Kanya, hindi ka marunong magpasalamat sa pagkain. May pagkain niya, sungkap ka kagad parang aso. Kumakain ka, nakahubad ka, wala kang respeto. Kahit tayo walang galang sa Panginoon sa biyaya niya, yet God loves you. Nagtitiis ang Diyos para kayo makapanumbalik. Mga matagas ang ulo, mga anak, mga pasaway ng mga asawa, mga masamang ugaling mga tao. Tinitiis ng Diyos yan. Gusto niya manambalik sa Kanya. Kaya tayo dapat mangaral. Dapat tayo sabihin sa mga tao, ang pag-ibig ng Diyos, kahabagan. God did not send us to hell. You know why? Because of His mercy. Amen? Mercy, kahabagan. Dapat nasa impyerno ka. Dapat nasa taga-dagatang kaapoy. Dapat nasa walang hanggang kapurusan ako. Pero si Kristo ay nagmahal. Pero yung kanyang kahabagan, is that the best thing? No. Dahil sa kanyang hindi pagbabago ng kahabagan, tayo ay naligtas. Ako'y nakakalala sa Panginoon, May 25, 1983. Bilangin ilang taon na ako sa Panginoon. Ilang araw na lang. Spiritual birthday ko na pala. Bago mag-May 25, 1983, ako'y patapon, papunta sa impyerno. Walang pagbabago. Mas sumapa sa lahat sa inyo. Pero dahil kay Kristo, nakaranas ang pagbabago. Because of His mercy. Sa mga lahat ng tao nakakalala kay Kristo na akin ninyo, nadala sa Panginoon, nagsisi ng kasalanan, dahil sa kahabagan ng Diyos. Pag-ibig niya, mahal niya kayo. Pagmamahal. Sinong tao rito ang magsasabi na hindi ako mahal ng Diyos? Nagkakamali kayo. Walang tao na hindi minahal ng Diyos. Sino sa inyo makapag-describe ng pag-ibig ng Diyos? Awit ka na isang awit. Kung yung dagat sa buong mundo ay gagawin tinta at lahat ng puno sa kagubatan ay gagawin pluma para isulat at ipaniwanan ang pag-ibig ng Diyos at gagawin suratan ang kalangitan to write the love of God. Kulang ang lahat ng yan para ipaniwanan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sobrang galing, sobrang vast ang pagmamahal ng Diyos. Na sa kabila ng kawalangan ng tao, sa kabila ng kanyang pag-disrespect sa Diyos, sa kabila ng kanyang pagbabasto sa kapwa, sa kabila ng kanyang pagmawalangya sa kanyang pamilya, God still loves them. Gusto ng Diyos baguhin sila. Pero huwag niyo kakalimutan ng Diyos na nagmamahal. Hindi habang buhay nagmamahal. Sapagat hindi pirmi ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao na ayaw sa Kanya. God will send them to hell because they rejected Him. Mga kapatid, ulitin ko sabihin sa inyo, ang impyerno ay lugar ng mga tao na ayaw ng Diyos. Hindi ho. Ang impyerno ay lugar ng mga tao na umayaw sa Diyos. Amen? Hell is a place of people who rejected God. Binaliwala nila Diyos. Is it His mercy? The best thing? No. It is His love? No. Is it His justice? Yung pagiging makatarungan ng Diyos? Na sa totoo naman, walang makapapantay. Ang pag-ibig niya na nagtulak sa Kanya na mahabag sa atin at magbigay ng biyaya. Ang pag-ibig niya na nagbigay sa atin ng malasakit para hindi mapunta sa impyerno agad. Yung Diyos na makatarungan. Yung Diyos na pantay-pantay ang trato. Because He is just. Hindi niya kayo dinala sa impyerno kagad mo kayo mamatay. O hindi niya kagad tayo pinatay. Hindi kagad tayo pinatay na tayo pinanganak. Why? Because He is just. Makatarungan ng Diyos. He is giving you chance. Young people, adult, bata, He is giving you every chance na magsisi ng kasalanan. Ngayong maga, ano sabi ng Bible? 2 Chronicles 19:7. 2 Chronicles 19:7. Basahin natin. Tingin. Hindi siya na tumatangi ng tao.
Hindi mo siya masusuhulan. Ang Diyos ko ay walang tinitingnan, walang tinititigan, pantay-pantay ang kanyang trato sa ating lahat. Kaya pagka kayo tumingin sa Kanya, it's just your fault. Kaya kayo pupunta sa impyerno. Walang sinong tao ang nais ng Diyos, mapahamak. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang sino man. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Yan sa ng Bible. Basa mga kapatid. God wants all men be saved. Lahat ng tao. Wala siyang gusto mapunta sa impyerno. Mali ang aral ng mga ngaral na pinili daw na Diyos itong mga to sa impyerno. Pinili kayo sa langit. Whether you like it or not. Wala pa sa Biblia yun. God said, ang ibig niya, lahat ng tao ay maligtas. Amen? Tandaan niya, lahat ng tao gusto Diyos maligtas. Ang masakit lang, hindi lahat mapupunta sa langit. Bakit to? Maraming tao tatanggi kay Kristo. Pag tinanggay niyo sabi ng Diyos, you are bound for hell. To hell. Pero ang Diyos po ay nagmamahal. 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Ayaw niya ang lahat ng mapahamak, kundi ang sabi ng Bible. Basta mga kapatid, hindi mapagpaliban. Kundi mapagpahinuhod. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Amen? Lahat magsisi. Wala maliligtas kung hindi magsisisi. Hindi kayo mapunta sa langit by being a member ng church. Hindi kayo mapunta sa langit kung kayo nabinyagan o nabautismuhan. Hindi kayo mapunta sa langit kung kayo ay nagkumpisan o pinumpilan. Hindi kayo mapunta sa langit sa ibang paraan, kundi sa magitan lamang ng pagsampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Wala na iba. Acts 20:28. Yung dugo niya ang ipinantubo sa atin. Dugo ng Diyos ang ipinambayad. Acts 20:28. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay makaturungan. Are those things the best thing about Him? Hindi ho. The best thing about our God, lahat ng bagay na yon, hindi magbabago because God is immutable. Ano pinaka the best thing about our God? He will never change. Amen? He will never change loving you. He will never change have mercy on you. He will never change being just and merciful. God is immutable. So tayo mga Kristiyano, how can we obey Him? How can we imitate? How can we have the characteristic na meron sa Kanya? Paano natin malalaman na, paano natin masasabing we could be like Him? Na hindi tayo magbabago. Dapat tayo magbago papatino. Amen? Dapat hindi tayo magbabago. Ibig sabihin, every Sunday sa church ka. Tama? Hindi ka magbabago mag-isa ng Bible. Hindi ka magbabago mag-akay ng kanunawa. Si Kristo po, alam mo na hindi magbabago sa pagmamahal, sa kahabagan, sa pagiging makaturungan. Ang tao naman talaga nagbabago. Ang katangian ng Diyos na dapat meron sa atin, hindi ka dapat nagbabago. May mga tao, parang isang nabasa ko, lasing siya. Kalasingan niya, madilim ang nilalakaran niya, nahulog siya sa malalim. At habang dumadostos siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Iligtas mo ako habang nakahawak siya sa ugat. Alam niya, malalim ang babag sa kanya, hindi niya makita. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako, Lord. Please, tulungan mo ako. At may sumigaw. Ito mo, tutulungan kita. Lord, ikaw ba yan? Ako to. Lord, tulungan mo ako. Gusto mo tulungan kita? Sige po, tulungan mo ako. Talaga gusto mo tulungan kita? Opo, opo. Sabi ng Diyos daw, sige, bitaw. Sabi, ha? Wala na ba iba dyan? Gusto mo tulungan ka ng Diyos sa sarili ng paraan? Pag sinabi ng Diyos, bitaw, bitaw. Amen? Hindi kayo ipahamak ng Diyos. May isang tao, araw ng linggo, may trabaho daw, Kristiyano siya, nagpipinturo siya mga bubong na mga tatarik, matatibong. Pipinturo siya, sabi ng Diyos sa kanya, anak, ba't parang nasa ibang simbahan ka? Nasa ibang bubungan ka? Nakakaranas na siya nag-uusap. Kwento lang naman, pero, kailangan ko, Panginoon, wala kaming pera, wala, etc. Ganun ba? So,
Yaman, Panginoon, basta libre na ako. Pinag-iintay niya lagi ang Diyos. Gumalaw siya, hulog siya, dumadaw siya pababa, at ang bubong sa kanya ay napakatarik din na lugar. Dahil napakatibong ng bubong. Sabi niya, Lord, please, huwag mo kaya mapapahamak. Iligtas mo ako. At nakakapit siya sa isang bagay doon, nakahulagpos. Lord, please, hindi na ako aabsa sa church. Basta iligtas mo lang ako. Nakahawak siya ulit. At napagkat na naman. At dumadaw siya malapit na sa malaglag. Sabi, Lord, please, magpapastor ako pagka niligtas mo ako dito. At nakahawak siya. Hindi siya nahulog. Sabi ng Diyos, okay ka na? Ano yung pangako mo kanina? Lord, Panginoon, joke lang ho. Nalaglag siya. Kaunti lang man, pero mga kapatid, ano siya sabi natin? God will never change His promises. Amen? Nangako siya sa'yo, ililigtas ka niya, paikilig siya ang kasalanan. Nangako siya sa'yo ng mansyon. Amen? Meron siyang mansyon na ibibigay sa'yo. John 14:1-3. Sa Ingles, He is preparing a mansion. Mga kapatid, ng bahay meron ka rito. Sa langit meron kang mansyon. John 14:1-3. Pero tayo, pinangako natin, sinusuway natin. Okay, tingnan ha? In my Father's house are many mansions. You see? Diyos may sabi niyan. Si Kristo may sabi niyan. Di ba? Yung kabigayan yung Marites pinaniniwalaan niya Marites yun. Eto si Kristo may sabi, sa tahanan ng aking Ama, maraming mansyon. Pwede mo dali sa bangko yan. Hindi tatalbog, ika nga. God is preparing you a mansion. Ako rin, meron din sa langit. Tao na matay, punta lang sa bahay ko sa langit. Pero mga tao, nangangako, hindi tinutupad. Ecclesiastes 5:4-5. Yan yung sabi ng Bible. Ecclesiastes, pag nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Sa Tagalog, ano sabi po dyan? Ecclesiastes 5:4-5. Yan yung po sabi. Okay. Basa. Pero pagkadalaga, pinangako mo, tinutupad mo. Pagka Diyos, pinabaliwala mo. Huwag ka na mangako kung di mo tutuparin, sabi ng Diyos. Dahil walang panahon ng Diyos sa mangmang. Pagka nangako ka, di mo tinupad. Nangako ka sa Diyos, di mo tinupad. Ang tingin siya ng Diyos, parang kang may bungo, walang utak. Mangmang, fool. Yun ang sabi ng Bible. Kaya tayo pag nangako sa Diyos, Lord, nangako ko siya, I will be faithful. Mag-aabay ako ng kaluluwa. Magdadala ko ng tao sa church. Magpapatuloy maglingkod sa iyo. Mananalangin mo bago kumain. Nagkaroon ka lang ng buhay, nakalimutan mo na siya. Ano pinangako niyo sa Diyos? Ang Diyos po'y naniningil. God will never change. Yung masamang bagay noon sa panahon ni Noah, siya rin masama sa ating panahon ngayon. Yung pangangalo niya sa panahon ng David, ay pangangalo niya pa rin niya sa panahon ngayon. Yung masamang bagay na sinabi mo noon, ay masamang bagay pa rin sa mga ngayon. God never change. Hindi siya magbabago ng trapin niya sa atin. Okay natin bigyan the following. Para tayo maging gaya ng Diyos na hindi nagbabago. Kung magbago man, papaikot pa pabuti. Una sa lahat, love souls. Love souls. Mahalin yung kaluluwa. Kung paano mahalin Diyos ang kaluluwa, mahalin niyo sila. Paano yung pastor? You tell them about Jesus Christ. Huwag niyo inaaway ang kapitbahay. Huwag niyo kinaiingitan. Huwag niyo sila sinusura. Huwag kayong dahilan ng pagiging away o magulong buhay. Mahalin niyo sila at dalhin sa Panginoon. Amen? Tayo hindi dala ng Diyos sa ating lugar para maging liwanag. Hindi para maging pabigat at pasaway. Pag nababanggit man ng tao ang pangalan ninyo, pag nakikita nila kayo, sila ba yung tipong nasusuka o tuwan-tuwa sila? No, hindi ko sabi kung sintin yung mali nila. Hindi ko sabi ayaw yung mali nila. Pero tayo po ay inuutosan ng Diyos na mahalin ang kaluluwa. Mahalin ang kaluluwa, akayin sila sa Panginoon. Sabihin natin sa kanila na may Diyos na nagmamahal sa inyo. Okay, ano pa? Pagka ikaw ay isang magulang, kung talaga mahal mo yung anak, kung mahal natin ating mga sa buhay, you will teach them to behave. Dito sa church, kung di ka makapag-behave sa loob ng simbahan natin, at hindi pa siwayin ka ng pastor, sawayin ka at sabihan ka,
you will not behave outside the church. Amen? Pagsunod ng simbahan ito, hindi ka makakilos na maayos. Pasaway, baruban, anong kikilos meron ka sa labas? Kung sa tahanan ng Diyos, pasaway ka, lalo sa labas. Pero kung sa loob ng simbahan ng Panginoon Diyos, ayos ka, maayos ka, you are behaving properly. Ang laki ng chance sa labas, matino ka. Love souls. Bakit ka kailangan matino sa labas? Para makita nila ang Kristyano nagbabago. Bakit ka kailangan matino sa labas? Para malaman nila tunay ang pinangangaral sa loob ng iglesia nito. Amen? Dahil pag dito sa loob, hindi ka kailangan katinuan. Paano pa sa labas? Panginoon, hindi naman love souls, love the scriptures. Malin mo Biblia. Basahin mo ang Biblia. Joshua chapter 1, verse 8. Gusto yung magtagumpay kayo? Ano sabi ng Bible? Joshua 1:8. Basa mga kapatid. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawa na iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatalmo ka ng mabuting kawakasan. Ano sa English? You keep the word, apply sa iyong buhay, and thou shall have, sabi sa ulit, hindi niya basa, then thou shall have good, church basa, good success. Sino sa inyo gustong mamatay na bigo? Gusto nyo magtagumpay? Huwag ihiwalay ang Biblia sa iyong buhay. Sabi ni isa, Pastor, paano ko kayang mahalin? Paano kayang mawala ng problema? Paano kaya yung mga reklamador? Pastor, hindi ko kaya. Magulo. Ano dahilan? Magandang dahilan. Sabi ng pastor sa kanya, ano dahilan ba't nagkakagulo buhay mo? Tumingin ka sa salamin. Pero may problema meron tayo may gawa. Tayo may kasalanan. Kung sino Bible mo mga kapatid sa Philippians 2:1. Philippians 2:1. And following. Philippians 2:1, basa mga kapatid. Next. Lubusin niyo ang aking kutuan. Next. Kundi sa kababaan ng pag-iisip, ipalagay ng bawat isa ang iba na lalo mabuti kaysa kanyang sarili. Verse 4. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi bawat isa naman ay sa iba't iba. In short, ito sinasabi ng Panginoon. Huwag kang mabuhay sa sarili mo ng interes. Isipin mo kapakanan ng kapwa mo. Huwag kang maging makasarili. Huwag kang maging mayabang. Isipin mo kapakanan ng iyong pamilya. Huwag mong sarili lang iniintindi mo. Kumita ka, sarili mo ng gastos. Nagpagal ka, inintindi mo ng sarili mong pakinabang. Hindi ka nagparasangan sa pamilya. Pag ganyan ka, wala kang kwentang tao. Ayaw ng Diyos na makasarili. Ayaw din ng Diyos ng pakialamero. Ayaw niya. Galatians 5:7-8. Galatians 5:7-8. Basa mga kapatid. Huwag na ba kayong magpapapigil pagsunod sa katotohanan. Verse 8. Okay, verse 12 or 14. No, verse 12. Verse 12. Ito sana, ibig ko sana na mga nagsisiguro sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli. Next. Sapagat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Yes, Kristiyano ka na, papunta ka na sa langit, pinatawag sa kasalanan. Hindi pwede sabihin, ay okay na pala ako, pwede na akong gumawa ng gusto ko. Hindi po Kristiyano ang ganon. Amen? Pinalaya ka, pinatawag sa kasalanan, hindi ka malayang gumawa ng lahat ng kalokohan. Hindi o. Kundi maglingkod ka at huwag mong kadahilanan ng kalayaan sa paggawa ng laman. Verse 15. Pakibasa.
Saan na kayo magmalasakitan? Nagkakagatan kayo, nagsasakmalan para mga pitbull. Ano sabi ng Diyos? Malilipol kayo. Dapat magmalasakitan ng Kristiyano sa Kristiyano. Amen? Pamilya sa pamilya, magmalasakitan. Huwag magkagatan, huwag magsakmalan. Mag-ingat kayo. Bakit? Malilipol kayo. Hindi yan gawa ng Kristiyano. Verse 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Kundi lumakad tayo ayon sa paraan ng Diyos. So don't stop loving souls. Don't stop loving the Scriptures. Number 3, be loyal to the Savior. Maging matapat tayo sa Panginoon. Amen? Maging masunurin tayo sa Kanya. Huwag tayo masabihan. Huwag tayo mabigyan ng tatak. Naalala ko ng araw, isang mayor sa Maynila, pagkabahay ng adik yan, tinatatakan niya. Itong bahay nito ay bahay ng adik. Ano yan sa pagdakit? Liko mali ginagawa nila liko. Ano yan sa 1 Samuel 4:21? 1 Samuel 4:21, tingnan niyo sabi ng Bible. Nagtatatak din ng Diyos sa mga Kristiyano, mga anak niya, na walang silbi. Basta mga kapatid. Ikabud. Basta na sinasabi, ang kalahatian ay hiwalay sa Israel, sa mga nakaban ng Diyos ay kinuha yan sa kanyang biyanan at sa kanyang asawa. And listen, church, kapag umalis ang luwalhati ng Diyos sa inyo, hindi na kumikilos ang Diyos sa inyo, tinatatakan ng ikabud. Walang silbi, walang luwalhati, walang pagkabala ang Diyos. Mga kapatid, gusto ibang tatakan kayo ng Diyos na ikabud? Ayaw natin. Gusto natin itatak sa atin ng Diyos ang pangalan niya, mapapurihan siya, maluwalhati siya. Huwag tayo lagyan ng ikabud na ang Diyos ay wala na sa ating buhay. Bakit to? Mapapahamak tayo. And finally, tayo mga Kristiyano, para mapanatili natin, katulad tayo ng Diyos na hindi nagbabago, Romans 12:1-2, this will be the last. Maging kayong living sacrifice. Romans 12:1-2, pakibasa, begin. Okay, listen, ihain nyo inyong katawan na isang haing buhay. God wants you to offer your life a living sacrifice. Buhay na handog. Hindi ihandog mo sarili mo, sinira na ng bisyo, naghihingalo ka na, saka ka maglilingkod. Ngayon pa lang bata kayo, maglingkod na tayo sa Diyos. Amen? Hanggat may lakas kayo, hanggat meron kayo matinong pag-iisip, maglingkod na kayo sa Diyos. And God will bless you. Verse 2. Ano sabi niya? Magbago ng pag-iisip. Kailangan magbago ng pag-iisip ayon kay Kristo para malaman niyo ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung paano ninanasa ng binata ang kalooban ng babaeng kanya nililigawan, mas nasayo niyo ang kalooban ng Ama para sa inyo. Yung malaman niyo ang gusto ng Diyos sa inyong buhay. Paano niyo malalaman? Huwag kayong gumawa ng ayos sa mundo. Huwag niyo ayunan ang gawa ng mansanlibutan. Ayunan niyo ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Marami magagalit. Pero alam niyo, ano sabi sa Galatians 4:16? Galatians 4:16. I'm just telling you the truth. Ano sabi? Kaya nga ako pag naging kaaway niyo sa pagsasabi sa inyo ng katotohanan, I'm telling you, you want God to bless you? Follow Him. Pag hindi sinusunod ng Diyos, God will not bless you. Pag di kayo nakikiayos sa gusto ng Diyos, napakadali niyong makatangay ng Diablo. At kayo po, ay mapapariwara ang buhay. Just follow Him. Now let me show you a video. Let me show you a video na nangako siya, hindi niya tinupad. Bagkus, kinalimutan niya pangako niya. Huwag kayong maging katulad ng babae ito. Panoorin ko ninyo.